Alright, mega love shout out. Good evening, Mabsat. Mamaya, good morning na. Nako po. TDS Senators, INC, pinipressure ang COMELEC para hindi kasuwad si Marcoleta. Oh, really? Oh, really? Pressure na INC? Talaga, Sir Bad? If you're publishing on Amazon, Ay no, Sara, DDS Senators, INC, pinipressure ang COMELEC para hindi kasuhan si Marcoleta sa kanyang SOSE violation. Kasi ang tagal na, no? Kaya naiinip na nga si Ping Lacson eh. Ano nangyari, COMELEC? Sa SOSE. Diyos ko Lord. O, sige, pakinggan natin si Sir Bad. Buenas noches, damas y caballeros. Sa recent interview ni COMELEC Commissioner George Garcia, parang ang dami niyang mga dahilan sinasabi kung bakit magpa 5 months na, November pa yun, November, December, January, February, March. Shout out, Ma'am Nil Darce. 5 months na yung investigation nila sa violation ni Senator Rodante Marcoleta dito sa Statement of Contributions and Expenditure, kung saan inamin niya na tumanggap siya ng more than 100 million na campaign contribution, pero hindi niya ito nilagay sa SOSE niya. 112 million over his 52 million declared net worth. 52 million lang ang assets, liabilities, and net worth niya or SALN, pero tumanggap siya ng 112 million na sinabi ka ni Ping Lacson na pwede considered as bribe sa kanya. So another issue pa yan. Pero what is pending ngayon ay yung issue ng SOSE niya. Sa recent interview, sinabi ka ni Ping, di ba, sa Senate hearing, muntik na niya pinatawag ang COMELEC to explain this kasi ang tagal-tagal na. Pero sa interview rin kay George Garcia, sa mga recent interview, sa mga recent media interview, sinabi niya na mabagal daw, meron daw komplikasyon, meron pa rin daw issue sa kwan. I-open natin. Meron pa raw issue sa may bagong complaint daw at very komplikado daw yung issue. Ang dating nga sa akin, parang dinedepensahan niya si Marcoleta. Ngayon, sa interview sa TV5, sinabi ni Ping na parang bumalaps na ma-convict si Marcoleta sa issue na ito kasi hindi lang siya makukulong, kung hindi perpetually banned na siya from running for office due to SOSE violations. Pero sabi ni Ping, mukhang lumalabo na may direct action ang COMELEC, whether COMELEC will take direct action to actually charge Marcoleta for violation of SOSE and to remove him from office and to ikulong siya and then to perpetually ban him from running for office. Dahil daw ay meron daw pressure, hindi niya binanggit kung anong grupo, pero makikita natin siguro the usual suspects ito, yung grupo nila Sara Duterte, yung grupo ng mga DDS senators at yung Iglesia ni Cristo. So to go straight to the point, panoorin na natin ito bago-bago lang interview. Alright, kay Ping Lacson sa One News ng TV5, and thank you TV5 for this video. So sa Storycon live stream inihayag ni Ping Lacson yung mga bali-balita niya na meron talaga gumagapang at meron talaga nag-a-apply ng pressure sa COMELEC para wag aksyonan or palusutin na si Marcoleta. Di ba earlier pinalusot rin nila yung 30 million contributions kay ng favorite contractor ni Chis Escudero. Ngayon naman si Marcoleta naman. So wag na tayo aasa pa na matanggal si Marcoleta or makulong si Marcoleta dito and to be perpetually banned from running for office. Kasi mukhang malakas yung pressure sa COMELEC. According to Ping Lacson. Panoorin natin to. Na hindi trainado ng tama si Oli Gutesa during the hearings.
Even though, sabi ko din sa kanya, I explained to him that tinanggap naman Okay, sige lang. sa committee report, Ay. it was incorporated yung sinabi ni Orly Gutesa. Isaw natin. And of course, the difficulty was hindi na natin siya makalawa after. But, yeah. Senator, Senator, very sharp niya dito sa mga nakaraang palitan nyo, no? Na nag-aabogado siya sa Diskaya, na nag-aabogado siya sa China. Pero yung pinaka-sharp na banat nyo ay yung usapin ng kanyang sose, yung kanyang statement tungkol dun sa campaign contributors. Practically, ang sinabi nyo ay he committed a crime based on his own testimony that he committed indirect bribery. Diba? Medyo antagonistic na yun. Yes. Mahirap na Yeah, ayusin he yun. should know that. Hmm. Being a lawyer, he should know that kasi yung indirect bribery, hindi kailangang may kapalit eh. Basta tumanggap ka ng gift, no? By reason of your office, that's indirect bribery. And liwanag yun sa kanya, admission against interest nga yung ginawa niya. Kasi pinipasya siya pa, napinigyan siya, tinanggap niya, congressman siya noon, at hindi pa siya kandidato. Oh, eh hindi contribution, hindi pa siya kandidato eh. Marangan tayo kaagad guys. Na bagong pasok, magkalimutan mag-like and Utang na loob. subscribe. Siya pa na siya umamin eh, na parang may utang na loob siya sa mga nagbigay sa kanya. Eh, isa pa natuklasan, hindi ko mga alam sinama sa privilege speech. Pwede ko sabihin ngayon eh. After so, alam mo, niremedyohan niya yung kanyang defense sa COMELEC, ano? Nagpasa ng counter affidavit. Ang aking information doon nga, nagremedyo siya eh. Kumuha siya ng isang tao na di umano, para lang ma-justify yung sose na mayroon siyang contributor. Na nagbigay ng, I think, 30 million, January. Eh, again, hindi niya alam siguro yung batas na within 30 days, kailangan bayaran yung tax. May donor's tax. Donor's tax. Oh, alam mo kung kailan siya nagbayad? December. Pero, Usado talaga. ano yun? Pero may mga surcharges, may mga penalty. So, after so, nag-remedyo siya dahil nga ipitsa doon sa kanyang SOSI problem o SOSI case sa violation ng Omnibus Election Code. Pakilala niya, kaibigan niya yung kaibigan niya nga yung kunwari, donor niya. Pero para sa purposes ng tikapakinig natin, indirect bribery is a crime punishable by more than 6 years, di ba? Sa maximum yun, ha? Hindi yan sa 6 years yan. Parang doon yan sa bandang papunta 6 years. Kasi 6 months or 6 months and 1 day to 6 years yan eh. Pero sa maximum period yan na pinaparusahan yung indirect bribery. Kaya may tulog talaga siya doon eh kasi isang nakakaintindi eh. Ano pa ba yung element na kailangan mo doon para i-prove mo yun? Pero si Comelec Chairman Garcia given his reason, I think only today, if not last night, because his reason for the delay daw dun sa decision ng Comelec dun sa kaso ni Marcoleta. I'm not sure if you read it. I just found it a bit confusing. I don't know if you've seen it. And it's complicated now. It's become complicated legally. Iba yung information ko eh. Ang information ko, may pressure sa mga commissioners eh, na wag pumirma sa resolution. Coming from Sir... The plot Not from the ticket. government. Not from the government. Not from the national government. From any group? Any group in particular? Special interest group. Yung information ko. Sounds like. Pressure, wait, so sir, ang gulo kasi ng katabi. Pressure from a non-government entity to not sign the resolution. Is that correct? Yun ang information ko. Can you make a guess? Na galing sa loob. Galing sa loob ng COMELEC? Galing sa loob. So, non-government entity. Kaya Pero para baka, sa purposes ng... baka hindi si Sara, baka hindi ang mga DDS senator, kundi Iglesia ni Cristo. Non-government entity na very powerful. So, panoorin natin ulit. Pakinig natin, indirect bribery is a crime punishable by more than 6 years, di ba? Sa maximum yun, ha? Hindi yan sa 6 years yan. Parang doon yan sa bandang papunta 6 years. Kasi 6 months or 6 months and 1 day to 6 years yan eh. Pero sa maximum period yan na pinaparusahan yung indirect bribery. Kaya may tulog talaga siya doon eh kasi isang nakakaintindi eh. Ano pa ba yung element na kailangan mo doon para i-prove mo yun? Pero si Comelec Chairman Garcia given his reason, I think only today, if not last night, because his reason for the delay daw dun sa decision ng Comelec dun sa kaso ni Marcoleta. I'm not sure if you read it. I just found it a bit confusing. I don't know if you've seen it. And it's complicated now. It's become complicated legally. Iba yung information ko eh. Ang information ko, may pressure sa mga commissioners eh, na wag pumirma sa resolution.
Coming from Sir... Laklap Not from the ticket. Pressure government. from, Not from the government. Not from the national Tama. government. Parang From any pressure group, from any group in particular? special interest group. Ano information to? sounds like. So trouble time. Pressure, wait, so sir, ang gulo kasi nagkatagin. Pressure from a non-government entity to not sign the resolution. Is that correct? Ayun yun ang information ko Anyway, ka-guess. na galing sa loob. Galing sa loob ng COMELEC? Galing sa loob ng Comelec. Ah, okay. Alam mo, maliit lang yung mundo. Pressure sa Kaya, COMELEC. Kaya nga eh. Mm. yun ang alam kong reason. Kasi the reason he gave was a bit convoluted and a bit difficult to, Tama, isang to ombudsman daw parse eh. through. So, But that should also be the case. Kasi kung merong ni-refer na kaso, kasi alam mo, halo-halo ito eh. May SOSI case, Omnibus Yes. Election Code. May And mind salian. you, yung COMELEC, has prosecutorial power. Hindi ito yung as if parang NBI o Yeah. PNP yung COMELEC na nag-imbestiga. Nadadaan pa sa DOJ o dadaan pa sa piskal para i-file yung kaso. COMELEC itself can file directly sa korte na parang filing of information kung ano yung kanilang findings. Kaya diretso yan sa korte eh. Pagka na-file yung, alam mo, nabuo yung resolution, pwede sila mag-draft ng pinaka parang information nila na na-establish sila yung probable cause. Diretso na sa korte yan eh. So may pressure ngayon sa COMELEC. COMELEC talagang magpo-prosecute eh. Yeah. And you know, sir, we've spoken to Chair George Garcia a number of times about the Omnibus Election Code violations. Pero now it's been a bit difficult to get him. well, now it's been a bit difficult to get in A and B. Even back then, parang there wasn't a big urgency around this issue that they can see this through. Kasi remember when President Marcos revealed the top contractors of flood control in the Philippines, dikit-dikit na yun dun sa sa campaign contributions issue, right? And then Anong case ni Lubiano? For example, o sa case ni Lawrence Lubiano ng Center Waste Construction. Pero yun nga, we didn't get the sense na parang there was a big urgency on the COMELEC's part to investigate and prosecute, to be honest. Yeah, I agree. So mukhang well, we don't know if there's really a pressure, but yeah. Okay. I will have to I will clarify. Information ko yan doon sa loob. Hindi ko sinasabing validated yan. Nang information, merong pressure. Yes, sir. Yes, sir. We understand. Pero kung galing sa inyo, Senator, medyo may konting weight. Pressure Pero, na eh. just in case meron kayo nababalitaan na rin kasi we've also been hearing na of the 18 former soldiers who came out in the press conference the other week, meron na raw ilan who, from what we've heard, but this is unconfirmed, who have indicated. Okay, medyo ibang issue na yan. So yan coming from Senator Lacson himself, hindi ba? Parang tinakot niya si Marcoleta, sabi niya, maswerte ka nga sa harap ng mga banat, tuloy-tuloy na banat mo sa akin. Hindi ko pinatawag ang COMELEC. Ipatawag nyo na, Senator. Bakit ang tagal? November pa inamin ni Marcoleta yung issue na yan. November pa na inamin niya sa TV program niya na tumanggap siya ng 112 million contributions pero hindi niya nilagay sa SOSE. Unfair yan sa ibang mga opisyales. Panalo o talo, kailangan mag-file ka ng SOSE mo, otherwise hindi ka na pwede tumakbo sa next election o kaya pwede ka habulin ng COMELEC para ikulong ka o kaya i-ban ka para running for office again. So i-share nyo itong vlog kasi another very disturbing development na naman ito at ibig sabihin yan, wala na pala tayong aasahan. Palulusutin na naman si Marcoleta tulad ng pinalusot si Cheese Escudero sa 30 million contributions sa kanya ng favorite contractor niya na si Labiano. So eto na naman kay Marcoleta, mas grabe ito kay Marcoleta kasi hindi maliit yung contribution sa kanya, 112 million. At this si Cheese, ang nagka-problema siya sa SOSE niya dahil may conflict of interest. At least na-declare niya, in fairness. Ito kay Marcoleta, hindi talaga nilagay ni isa. Wala. At inamin niya dahil yun lang pakiusap ng mga kaibigan niya. Kasi kung ganito, tanggalin na lang natin yan na statement of contribution expenditures kung wala na pala susunod sa batas na yan. Ay, grabe to. Kaya baka kailangan na ma-impeach si George Garcia. Parang they are no longer working for the interest of the Filipino people but for the interest of politicians. Sige, hanggang dyan na lang muna tayo. Salamat, Medyo Sir lobat Pat. na rin si Bat. So,
Thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog. Good evening to all Good evening, Sir Bad. and Salamat. see you in my next vlog. Yung, salamat, Sir Bad. Si Leonardo, gising pa ba? Shout out, Trigger Woman.